Ipangalawa si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa nangungunang senador kung pagbabatayan ang pinakabagong survey ng Archlight. Samantala ang trust ratings naman ni Bongbong Marcos Jr. ay bumaba batay sa latest survey ng Octa Research. Dahil daw dito, minadali ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Si Margot Gonzalez sa balita. Mahigit isang linggo na lang ay halala na at magkakaroon na ng mga bagong leader ang bansa mula sa pagkasenador hanggang sa mga lokal na posisyon. At kung pagbabatayan ang mga pinakabagong survey, unti-unti nang lumilinaw kung sino ang mga posibleng ihahalal ng mga Pilipino sa Mayo 12. Sa pinakabagong pa-survey ng social media page na Archlight, pumangalawa sa pagkasenador ang KOGC leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Batay sa Facebook post ng Archlight, 810,000 votes ang nalikom nila mula sa lahat ng kanilang platforms at 64 na kandidato ang pinagpilian mula sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Base sa survey results, nakakuha ng 85,921 na boto si Pastor Quiboloy, kaya't lumalabas sa top 2 choice ang butihing pastor ng mga Pilipino. Top 1 naman si Senator Christopher Bongo habang top 3 si Senator Bato de la Rosa. Samantalang Octa Research na isa sa mga kilalang survey firm sa bansa ay nagsabi nagkaroon ng decline o pagbaba sa trust ratings ni Bongbong Marcos Jr. Dala ni Marcos Jr. ang mga kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siyempre sa ating mga kababayan, nakakapagsalita sila sa survey . Sinasabi nila itong sa latest trust and approval rating. Sabi nila, Mr. President, bumabaho yung tiwala namin sa inyo. Bumabaho yung tingin namin sa kalidad ng pamumuno ninyo. Sana makinig kayo. Dahil nga rin daw sa mababang trust ratings ng Pangulo, kaya minadali ang pagbibenta ng murang bigas. Ngayong araw, inilunsad na ang bentahan ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Mahigit isang linggo bago ang halalan. Sa panahong kritikal para sa mga kandidatong kanilang sinusulong. Merong decline. Nakinig siya sa Pulse Asia. Ngayon, tingnan nyo, yung bigas, yung subsidy. Minadali. Talaga kasi, yun nga lumalabas. So nakikinig yung mga namumuno sa atin sa survey. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos at bumabagsak na tiwala ng publiko, lantaran ng pagmumukha ni Marcos Jr. sa mga plastic ng bigas na binibenta sa rollout. Matatanda na una ng kwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang kaduda-dudang timing ng pagbibenta ng 20 pesos na bigas, lalo't inilunsad ito sa mga lugar na mahinang suporta sa alyansa ni Marcos Jr. Isang hakbang na tila hindi layuning tumulong, kundi suhulan ng taong bayan kapalit ng boto. Yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Para sa Diyos at Philippines Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.